Ilang days na lang, it's only 11 days before Christmas. So, ang tanong ko sa inyo, how is your joy level? How is your joy level? Yung mga bata, siguro masaya-masaya, no? Excited na yan kung gaano kadami yung kanilang matatanggap na regalo. No? Yung mga adult, no? How's your joy level? Naansya na ba kayo sa laki ng gastos? Ano, Brother TV? Dami lang yun. No, nawawala ba, bumabagsak ba ang joy level kapag naiisip ang dami ng riregaluhan? So, ang ating tema, no, ayun po yung ating pagbubulay-bulay ngayon is joy. No? Marami ang nakikita natin, no? Especially sa social media, no? Ako, tuntua ako doon sa mga AI ngayon, yung mga bata, yung mga toddler, no? Nakakatuwa sila, no? Pati yung mga nakikita natin, no? Meron pang pinorward na yung magulang, yung sa group chat kasi ng magkakapatid, kasali ko na ito yung sabi niya, mahiya naman kayo! Bumili ang anak ko ng exchange gift, 200! Ito lang natanggap, no? Ganun no? So, kitang-kita natin mga kapatid yung takbo ng mundo ngayon. No? Somehow, we are gauged by the amount of joy doon sa mga material things. No? At minsan, dahil nga tayo yung adult, no? Ako lagi kong nagiging saloobin, yung nagiging struggle ko kapag Pasko. Laging nawi-wish ko sa, how I wish I can give more. No? Mas marami sana yung naibibigay. No? Kasi alam niyo naman tayo, yung mga may pamilya sa Pilipinas, no? Siyempre, nagbibigay tayo ng mga pamasko. No? How I wish na sana nadadagdagan yung amount na naibibigay natin. No? Kaya minsan masaya tayo pag mataas ang palitan, di ba? Yung mga ganyan. Pero talagang dumarating yung time na ganun lang. Yun lang talaga yung allotted budget. But sa mga panahon ngayon, mga kapatid, we must focus on what is the source of joy. Sino ba talaga ang nagbibigay ng kaligayahan sa panahon ng Kapaskuhan? So, ang tema po ng ating pagbubulay ay may pamagat na kagalakan ng Pasko. The joy of Christmas. So, ang ating pong pagbabakay, ang text ay makikita po natin sa Luke chapter 2 verses 8 to 11. Pero doon po tayo magpo-concentrate sa verse 10. So, babasahin ko po ito. Doon ay may mga pastor na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harap nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Tayo po, ang lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay, sa kalakasan na kami ay inyong binanghuli sa aming mga higaan at ngayon, Panginoon, ay naririto. Sama-sama kaming magpupuri, magpapasalamat at makikinig ng inyong mensahe sa hapon ito, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pakikinig. Ano man po, Panginoon, ang balakid sa aming isip, sa aming puso, ay alisin niyo po ito at pakalinisin niyo kami. Maging karapat-dapat kami, Panginoon, na tumanggap ng inyong mensahe at makita namin ang aming kalagayan, makita namin ang inyong kalooban, Panginoon, at ma-apply namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So madalas po nating naririnig
ang kwentong ito, no, ng mga pastor. At ito po ay isa ding ebidensya na hindi po talaga December 25 pinanganak si Jesus Christ. No, alam niyo ba 'yon? No? Hindi po December 25 talaga ang date, no? Kasi ito pong istorya na ito ay pinapakita na ang mga pastor po ay nasa labas, no? And during winter time, kung babalikan po natin, napakalamig at hindi po nila kaya mag-stay sa labas, no? So hindi po winter pinanganak si Jesus Christ. So marami pong mga evidences pa, but ito po yung mga nakasanayan na natin, no? Even in the Christian community celebrate Christmas during December 25, no? Pero ano man po ito, ano mang nating date i-celebrate ito, ang mahalaga po alam natin yung ating sineselebrate, no? So dito po mga kapatid, bigyan naman po natin ito ng isang background, no? So dito po makikita natin yung mga pastol ang pinagpakitaan ng isang anghel, no? So ito po yung unang revelation, no? Unang good news, no? So ano po ang makikita natin dito? Ang mga anghel po ng mga pastol na sinasabi natin na sa tradition ng mga Jews, sila po yung mga pinakamababang level, no? Pinakamababang uri ng tao, no? Nung mga panahon na yun. Baba kaya natin yung TV. Ayan. Okay. Diyan na mahina. Diyan muna na-adjust. Okay. So, bakit sila itinuring na mababang uri ng mga tao? No? Tinuring silang marumi. Kasi mga kapatid, in those days, kapag hindi ka nakakapunta sa templo, you are considered to be impure, no? Madumi ka. No? Kasi hindi ka nakakapag-cleanse. Hindi ka nakakapag-cleanse ng iyong kasalanan. So bakit? Kasi mga kapatid, ang mga pastol po ay nagpapastol nga sila ng tupa 24/7. No? Wala silang holiday, wala silang break. So lagi nilang kasama yung mga tupa nila. Kung ano man yung mga alagang hayop. No? At sila yung nagbabantay. But ano yung makikita natin dito? Sila yung of the lowest people, no? Sila yung mga outcasts, pero sa kanila nagpakita ang anghel. Ano pa? Yung gabing tahimik, no? Kaya nga sabi natin na sa labas nakikita pa nga natin sa mga kwento, di ba, may bonfire, di ba? Nandun yung mga pastol, yung angel na dito. So nakita nyo tahimik, no? Madilim. Nakikita natin dito na bakit sa kabila po nung katahimikan, sa kabila ng kadilimang iyon, nagpakita ang anghel, no? Out of nowhere, no? So makikita natin na kahit madilim yung paligid, tahimik, no? Sila po pinagpakitaan ng anghel, no? At sa labas ng community, no? Kasi yung mga pastulan nasa mga bandang bundok yan o sa mga bandang bukid, di ba? Very far from the city, no? Bakit hindi kaya sa sentro? Na-imagine natin ngayon nung nangyari to, no? Bakit hindi doon nag-announce dito sa Piazza Nettuno yung anghel para makita siya ng lahat? Kaya daming tao, di ba? Pero ang pinili po yung mga anghel na nandun, no? Na nandun sila sa mga tumpa nila, tahimik na nagbabantay, no? Na board siguro sila sa buhay. Imagine, wala kayong kasama kung hindi mga tupa, no? Diba? Mga amoy tupa na din sigurado yung mga yan. Diba? Siyempre, hindi na sila makapag-ano no? Wala silang social life, wala. Ang buhay nila, yung laging tupa, no? So, pero doon makita natin mga kapatid na sila ang pinagpakitaan ng anghel, no? Habang ang mga tao ay nagdiriwang marahil, natutulog, ang mga pastol na nasa bukid, nanlalalig, pagod, no, malayo sa kabiasnan, pero sila mismo ang pinagpakitaan ng anghel. At yung magandang balita ng kagalakan. Sa panahon ito, mga kapatid, sabi natin, matagal na nanay
no, na walang pangungusap ang Diyos, but during this time, no, yung binasa natin kanina, no, yung alam niyo ba, buwan lang kasi ang pagitan ng kapanganakan ni John the Baptist at ni Jesus Christ. Eh bakit, sabihin niyo, bakit pastor nauna si John the Baptist? Eh siyempre nga, siya nga yung forerunner, siya nga yung mag-prepare, di ba? So kailangan mauna siya. So, dito mga kapatid, sa kabila po ng kalagayan, no, imagine ito, nangyari ito sa panahon ng pananakop ng Rome. No? Di ba sila ay under the Roman Empire? No? Puno ng takot, paghihirap ang Israel, pero mga kapatid, ang Diyos ang nagbigay ng anunsyo, no? Announcement, no? Ng pag-asa. So, mga kapatid, sa madaling salita, ang unang Pasko ay dumating sa gitna ng ordinary. Just an ordinary day. Pagod, no? Nagpapahinga yung mga pastol sa labas, may kadiliman. Ngunit doon, mga kapatid, in the midst of that, may isang anghel na nagdala ng liwanag at ng kagalakan. So mga kapatid, meron po tayong mga puntos na pagbubulay-bulayan ngayong gabi. At ang una po, ang kagalakan ng Pasko ay galing sa Diyos. No? Ang kagalakan ng Pasko ay galing sa Diyos, hindi sa mundo. No? Kaya nga ang sabi nung, huwag kayong matakot, sabi ng anghel. No? Bago niya ipinahayag yung kagalakan. Bakit kaya? No? Naisip niyo ba yun? Do not fear. No, kasi mga kapatid, every time in the Bible, every time people or a person saw an angel, dalawa lang yan. No? It's either merong good news or bad news. No? At yung kadalasan na pinakitaan ng mga anghel, pinapatayan, namamatay sila. No? Dahil it's either judgment or good news. No? Pero dito sa sinabi na to, good news. No? Kaya nga natakot sila eh. Di ba? Tahimik ang Diyos eh. Imagine 400 years ng pananahimik, tapos all of a sudden, may magpapakita ng anghel sa iyo. Di ba? Kaya, ang first reaction, matatakot talaga. Kaya laging ganun ang intro ng angel. Do not fear. Kaya nga din yung sinabi ng ating Panginoon, di ba? Nung siya'y nabuhay na muli, do not fear. Kasi pag hindi natin naiintindihan, natatakot tayo. When something is not familiar, no, hindi natin maabot, no, natatakot tayo. So, do not fear. Sabi po, doon sa isang na browse ko din, sabi, who says you cannot buy happiness? Hiniwala ba kayo doon? Who says you cannot buy happiness? So, yung nagsabi nito, naniniwala siya na mabibili mo yung happiness. Sabi, who says? Sino may sabi na hindi kayang bilhin ang kasiyahan? No, kasi, ang post niya yung may edad na to siguro bata isip lang. Baka nakita niyo din yun. No? Nag-post siya ng mga nagka-transform na mga laruan. Nalalaki yung mata niya, nagniningning. Tuwang-tuwa siya. Tapos yun ang caption doon, who says you cannot buy happiness? Ako, naniniwala ako doon na kaya mo bilhin ang kasiyahan. Sinong di naniniwala dito na hindi kaya bilhin ang kasiyahan? O kayong mga plastic. Kasiyahan kasiyahan. Mga kapatid, kaya mong bilhin ang kasiyahan. Pero ang punto natin dito, yung kagalakan, yung joy, no, hindi po natin kayang bilhin yan. No, kasi nga, ang sabi natin, ang kagalakan ng Pasko ay galing sa Diyos. Anong ma-offer mo na wala ang Diyos? Anong kaya natin na gawin na hindi, anong meron tayo na hindi galing sa Diyos? Diba? So, ang kagalakan, mga kapatid, no, the true joy, hindi po galing ito sa pera. Hindi galing sa regalo, hindi galing sa dami ng possession natin, no? Sa relasyon o sa sitwasyon man. Lahat po ng tunay na kagalakan ay galing sa Diyos. Joy. No? So, brothers and sisters, true joy comes from the presence of God and His promises. No?
Kung naaalala niyo, tugtong-tugtong ito eh. Diba? Tinanong ko kayo kung ilan ang alam niyong mga pangako ng Diyos. Diba? So, yung kagalakan, tunay na kagalakan, ay nagmumula sa presensya ng Diyos at sa kanyang mga pangako. Diba? So, maganda po na makita natin, my point here, brothers and sisters, yung happiness and joy, huwag yung pagpapalitin yan. No. Kaya nga nakakalungkot ngayon, yung mga goals, no? Ang goal ko kasi yung sumaya ako. Happiness is my goal. Napakababaw na goal niyan, mga kapatid. Kasi ang happiness, kayang ibigay ng mundo yan. At yung happiness niyan, nakabase yan sa sitwasyon, nakabase yan kung anong meron ka. Napakadaling, napakabolatin yan. Alam mo, wala ka lang pera eh. Sinong masaya dito nang walang pera? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Tamo, hindi kayo makapagtaas ng kamay. Mahirap sumaya ng walang pera. No, kayong plastic. Sa taas kayo kamay. Ako, pastor. Sige. Utangan natin yun. No. Yeah. Mahirap po. Bakit? Kasi nakabase sa sitwasyon, nakabase kung anong meron ka. Pero mga kapatid, no, yung kagalakan ay nagmumula sa Diyos. Pangalawa, ang kagalakan ng Pasko ay para sa lahat. No. Bakit? Of all the people, no, nandun na si King Herod eh. No, nandun na yung mga pariseo, nandun na yung mga taong simbahan. Bakit hindi sila doon nag-announce? Bakit dito sa mga tao na to, na itinuring ng mga outcasts? No? Mga kapatid, hindi po ang joy, no, ma-achieve mo yan. Regardless yan kung may katungkulan ka, mayaman ka o mahirap. No? Ang kagalakan po ng Pasko ay para sa lahat. No? Hindi lamang po yan sa may kaya, mabait o tapat. Dahil ang unang pinakitaan po ng anghel, ang unang binigyan ng good news ay yung mga pinakamababa sa lipunan. No? So, ano po yung makikita natin dito? Walang sino man ang nasa labas ng grasya ng Diyos. Kaya nga, in our faith, brothers and sisters, ano yung battle cry natin? Pursue, no? For whosoever will. Diba? Kung sino man ang sumampalataya, diba? Kahit sino, pwedeng maligtas. No? Whosoever will believe, no? Na ang Diyos, si Jesus, ay namatay para sa ating kasalanan. So mga kapatid, lahat po ay abot ng grasya ng Diyos. Dahil nalayan nyo, no, marami nagsasabi, hindi daw namatay si Kristo para sa lahat. Si Kristo po ay namatay para sa lahat. Ang tanong, kung maniniwala sila na namatay si Kristo para sa kanila. At yun po, yung message doon, mga kapatid. Ang kagalakan ng Pasko ay para sa lahat. Sa lahat ng maniniwala. Sa lahat, no, lahat ng uri ng tao. Wala pong division. No? Mayaman ka, mahirap ka. Itong mga to, sila yung pinakamababang uri. Pero sila yung binigyan ng importansya. So mga kapatid, pangatlo, ang kagalakan ay nakasentro sa persona ni Jesus. Sabi, sapagkat ngayon ipinanganak ng tagapagligtas, there is reason for joy. No? Because we have a Savior. Diba? Sa panahon ng depression, sa panahon ng suppression ng Roman Empire, meron ng tagapagligtas, ipapanganak si Jesus. So mga kapatid, ito po yung the meaning, the reason for the season, hindi po yung mga material things. Ito po kasi yung nagpapakita ngayon, ito yung nakikita natin, nakasentro sa materialismo, nakasentro ang celebration sa mga commercialism. Na ano tuloy, nagiging mabigat. Kaya kapag hindi ka prepare, no, nagiging malungkot ang mga tao. No? Kaya nga sinasabi ng anghel, no, magala kayo sapagkat ngayon ipinanganak ang tagapagligtas.
Hindi sinabi ng anghel na, oh, ipopromote ka na, hindi ka na magiging pasto. Sa atin naman ngayon, mga kapatid, may malaking kagalakan ba tayo kasi maratanggap na natin ang ating mga 13 month. No? Oh. So, pastor, may paglalaanan na agad eh. Mag-aabono pa nga. Ganun, no? Ganun ba ang kaisipan, no? So, darating yung 13 month, ayos. No? Doon tayo nagiging masaya. Nagiging masaya ba tayo kapag mataas ang palit? No? Mataas ang palitan, maganda ang ekonomiya. No? Nakabase. No? Nakabase doon sa mga sitwasyon. Pero mga kapatid, ang kagalakan po must be centered on the birth of Jesus Christ because we have a Savior. Yung sineselebrate natin dito ay meron na tayong tagapagligtas. Pero ngayon nga, ano mga kapatid? Nasa na si Kristo. Ano na ang dahilan ng kagalakan? Napalitan ng mga pagan. Ito, Christmas tree. Pagan yan. Ito ang talagang symbol ng Christmas. Kaya nga, hindi nyo ba napansin nung mga huling taon, hindi binibigyan natin ng mas malalim na pagpapahalaga yung Easter Sunday o yung Resurrection Sunday. No? Kasi yun talaga yung Pasko natin eh. Yun ang Pasko ng pagkabuhay. Doon talaga natin sineselebrate na meron tayong tagapagligtas at siya'y nabuhay. Ang tagapagligtas natin ay buhay. No? Pero itong mga pagan symbols, no? Ngayon nga, hindi na rin ito ginagamit eh. Hindi na ito ginagamit. Pinalitan na yan ng mga box, ng mga gifts. No? Tapos yung greatest scam of all time, alam niyo ba kung sino? Si Santa Claus. No? Alam niyo ba yung kagagawa niya ng Coca-Cola? Oo, tumatawa kayo. Sige, Google niyo. Google niyo. Parang kagabi, lahat ng kwentuhan ng mga boys eh. No, pag hindi parang totoo, Google. Ako naman, Google ako. Lahat naman ng sabihin ni Kuya Onan, totoo naman. At ang kagabi eh. No. So, totoo yan. Saan kayo nakakita? Winter, umiinom ng Coke, ang lamig-lamig. No? Bakit hindi hot choco? Di ba? Bakit si Santa Claus ang hawak Coca-Cola? Alam niyo ba kasi, nung unang panahon, bakit nila ginawa si Santa Claus? Kasi mahina ang sale ng Coca-Cola kasi malamig. Sino ang greatest endorser ng Coca-Cola? Si Santa Claus. So yun na. Naging bahagi na yan ng kultura na si Santa Claus, no? Ang official drink, no? Coca-Cola. Kaya sabi, cookies and milk daw? Hindi totoo yun. Coca-Cola ang favorite ni Santa Claus. Natatawa sila. No? So, nakapokus tayo sa maraming karakter ng Pasko na nawawalan na ng pwesto si Jesus. Sabi ko nga sa inyo, wala na yung mga manger na yun. Wala na rin yung mga three kings. No? Pinalitan na ng kung ano-ano. So, umpisa pa lang yan. Sa mga darating pang panahon, maniwala kayo mga kapatid, lalo yung mawawala. Kung ano-ano na ipapalit ng mundo dyan. Para tayo ay lalong malayo, makondisyon ang ating mga isip na hindi na talaga si Jesus ang dahilan ng Pasko. No? Kaya na mga kapatid, the reason for the joy is Jesus because we have a Savior. Yung pang-apat natin mga kapatid, ang kagalakan ng Pasko ay dumating sa gitna ng takot. No? In the midst of this, mga kapatid, sabi, huwag kayong matakot. Of all people, nananahimik lamang sila, bakit kami? No? Sa panahon na ito na ang kabayanan, no? Yung city ay makikita nila yung mga Roman soldier. Bakit sila yung pinakitaan? At nakita natin dito, yung panahon na ito ay mahirap. No? Under sila ng Roman Empire, halos mga slaves na sila kung ituturing, kaya lang hinayaan na magkaroon ng gobyerno pa din eh. No, nung unang panahon, si King Herod,
kahit nandiyan yan, tuta pa rin siya. Hindi siya makakilos. Lahat ng gagawin niya, ikukonsult niya yan sa Roman Empire. Kaya, ang panahon na ito, mga kapatid, ay puno ng takot. Walang kasiguraduhan. Anytime, ang mga tao pwede silang sakupin, patayin, kung anong gustong gawin sa kanila ng Roma. Pero, dito mga kapatid, ito yung time na nagpakita, ibinalita, na mayroong kagalakan, na mayroong joy, may tagapagligtas. And the test of joy, brothers and sisters, is in the midst of the storm. Doon mo matitest ang tunay na kagalakan. Doon mo malalaman sa puso mo na talagang meron ba akong kagalakan. Kasi natural lang na may kagalakan sa panahon na maayos ang lahat. Pero mga kapatid, sa lahat po ng pagkakataon, mas masusubok natin yung kagalakan sa panahon ng mayroong problema, sa panahon ng may pagsubok. So mga kapatid, ang joy ng Pasko po ay hindi kawalan ng bagyo. Kung hindi presensya ng Diyos sa gitna ng bagyo. Presensya ng Diyos sa gitna ng problema. Kaya nga, minsan nilulunod tayo ng kasiyahan. Nilulunod tayo ng kung ano-ano. Pero huwag ka, bakit? Ang Pilipinas, kung magpapasko na lang. Ako, mula nagkaisip, wala akong, ewan ko akong na-observe nyo. Ewan ko, observant kayo katulad ko. Sabi ganun kayo. Baka observant din kayo. Pero ito, natitiyak ko na-observe nyo. Tuwing magpapasko na lang, laging may sakuna sa Pilipinas. Bago magpasko. Totoo hindi. Laging ganun. Bakit? Pero, sa kabila ng mga kapatid, tuloy ang Pasko. Masaya pa din. Kasi nga, doon po ipinapakita na ang tunay na kagalakan. Kahit sa panahon ng may mga sakuna, sa panahon ng may problema, tuloy ang Pasko. Masaya. At sa atin kasi yung pinakamahabang Pasko sa buong mundo Alam niyo ba yun? Na pag nag-birth pa lang, tayo may hawak ng World Guinness Record. Google! I-Google niya. So, Pilipinas, ang the longest celebration of Christmas. Naalala ko tuloy last year natin kami. Yun. Masarap talaga sa atin, lalo pag marami kang bakong pera. Yun na naman, pastor. Kaya, happiness. Happiness, I'm talking about happiness, hindi ko sinasabing joy. Mas joy ako na nandito kami. Yan. Mas may kagalakan na sama-sama tayo dito. So mga kapatid, the true test of joy, malalaman natin yan kung dumadaan ang mga pagsubok, dumadaan ang mga storm ng buhay. Sa atin yan, literal. Imagine sa Pilipinas, literal ng mga storm. So, as we meditate on this message, mga kapatid, sa atin ngayon, bilang aplikasyon sa ating buhay, mga kapatid, tanggapin ang kagalakan ni Kristo kahit may pinagdadaan. Minsan kasi, even in the seasons na masaya dapat, hindi natin alam, may mga tao na malungkot pala sila, may pinagdadaanan, may mga suliranin. Pero sa kabila ng mga kapatid, tanggapin natin, kung ang mga pastol ay nakaranas ng joy, kung sila nga nasa malamig, nasa madaling, nakaranas sila ng joy, tayo pa, mga kapatid, na hindi pinapabayaan ng Diyos. Maaari pong dumating ang kagalakan ni Jesus sa panahon ng problema, pagkalugi, pangungulila, pagkalito, at kahit po sa panahon ng kapiguan.
Hindi po dapat perpekto ang sitwasyon para magdala sa atin ng kagalakan ang Diyos. Pangalawa, mga kapatid, piliin natin ng joy kaysa sa worry. Piliin natin ng joy kaysa sa fear. No? Huwag tayong matakot sa dami po ng masamang balita, sa dami sa taas ng inflation, and even our fear of the future. Diba? Sa takot sa kinabukasan, madali pong nawawala ang ating kagalakan. Pero ang sabi po sa atin ng Biblia, piliin natin si Jesus, piliin natin ang Diyos, piliin mo ang kagalakan. Pangatlo po, ibahagi po natin yung kagalakan. Alam nyo, yung mga series of sermons natin, di ba sabi natin, let us be a beacon of hope. Let us be peacemakers. Di ba? Ngayon mga kapatid, let us share the joy. No? Kaya may mga taong masaya-sayang kasama. Sana tayo yun. Sana isa tayo dun sa mga taong masayang kasama na nagbibigay ng kagalakan. No? Na nagbibigay tayo ng upliftment. Nag-i-encourage tayo sa iba, mga kapatid. May mga taong malungkot, may mga taong walang kasama, may mga taong walang direksyon, at may mga taong takot na takot sa kinabukasan. Dalhin po natin ang kagalakan na dulot ng pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesus. No? Let us bring joy, the joy that comes from Jesus, the joy that comes from knowing Jesus. So mga kapatid, gawin po nating sentro ng Pasko si Jesus. Hindi po yung decoration, hindi po yung materialismo, hindi yung mga regalo. Hindi po ang Pasko ang nagdadala ng joy. Kung hindi po si Kristo ang kaligayahan po ng Pasko, mga kapatid. Marami ang masaya ngayong Pasko. Pero mga kapatid, masaya lang sila. No? Ang tunay po na kagalakan ay makakamtan lang natin sa pamamagitan ni Jesus. Kaya po, brothers and sisters, let us pray. Sama mo natin ito sa ating mga panalangin na tayo po bilang mga mananampalataya, tayo po ang pagmulan. No? Let us be example in putting Christ at the center of Christmas. Siya po yung sentro ng Pasko. Siya po ang sentro ng ating tahanan, ng ating buhay. At kapag po ito yung nagiging lifestyle na natin, yung pinapractice natin, mga kapatid, sigurado po makakamit natin ng joy. Makakamit po natin ng joy at yun po yung mag-ahari sa ating mga puso. Kaya mga kapatid, tandaan po natin ang tunay na kagalakan ng Pasko ay hindi po nawawala. Hindi po ito nababawasan, hindi nakadepende sa sitwasyon. Ito po ay nakasentro kay Jesus at ito po ay para sa lahat ng tao. Muli po natin tanggapin ang mensahe ng langit. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang malaking kagalakan para sa inyo. Ito po ang kagalakan ng Pasko. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.